Pinagpalang Miyerkules sa bawat isa. Amen. Ganon din po sa ating mga nasa online. Shalom po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at panatili po tayo sa presensya ng Diyos. Sabi nga po sa kanyang salita, no? Kung merong isa o dalawa na nagkatipon sa kanyang pangalan, nandoon siya sa ating nandito siya sa ating kalagitnaan. So hindi mahalaga kung iilan lang tayo. Ang mahalaga, nandito siya kasama natin siya, ang presensya ng Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Lord. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amang banal sa pangalan ni Jesus sa hapong ito, pinupuri ka namin muli, pinapasalamatan, O Diyos. Ang aming puso, Panginoon, ay punong-puno ng kagalakan at kami lumalapit sa iyong banal na presensya sa hapong ito, Panginoon. Ama, salamat po. Tunay nga, Panginoon, na ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy, O God, na gumagabay, pumapatnubay sa amin, Panginoon. Panginoon, sa isang linggo na naman na nagdaan, Panginoon, tunay nga, Lord, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lord, you are more than enough for us, O God. You are our Jehovah Jireh, Panginoon, our provider. You are our Jehovah Rapha, Lord. You are our healer, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for you are more than enough for us, O God. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa hapong ito, patuloy ka naming pupurihin at sasambahin, Panginoon, sa spirito at sa katotohanan, sapagkat yan ang nais mo sa mga sumasamba sa iyo, Panginoon. Panginoon, ipinagkakatiwala din namin sa inyo ang aming gawain ito, Panginoon, ang aming midweek service na ito, Panginoon. We declare and decree, O God, na ang presensya mo ay patuloy na makakasama namin sa hapong ito, Lord. We declare and decree, Lord, na ang maghahayag ng iyong mga salita. We declare, Lord God, anointing, Lord. We declare fresh revelation from your word. And we declare din, Lord, sa bawat isa, Panginoon, we declare, Lord, that the Holy Spirit will continue, Panginoon, to talk, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, we declare and decree, Lord, na ang kapangyarihan mo ay malayang kikilo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang mga salita mo, Panginoon, ang katagumpayan nito, Panginoon, ay patuloy, Lord, na mararanasan namin, Panginoon, sa buong isang linggo na naman na aming tatahakin. Panginoon, salamat po ng marami. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng ito, Lord. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven, O God. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa iyo lamang nararapat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Church, let's lift our hands before God. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Come on, young people. Let's lift the name of Jesus in this place. Come on, let's sing. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Come on, let's sing. You are the love that frees us. You are the love that frees us. You are the light that leads us.
Be magnified in this place. We lift your name in this place, King Jesus. Hallelujah, our Savior. Let's honor God through our praises and worship. Because truly, He is an everlasting God. And He is true to His promises that He is our rock, our salvation, our fortress. Thank you, Jesus. Patuloy kang mapurihan as we sing, O God, for your glory. Hallelujah. Let's feel the presence of the Lord as we sing to Him. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have in you. Come on, everybody, let's sing. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Come on, let's enjoy His presence. My comfort, my shelter, tower
sing power and majesty. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty. Sige, let's continue to pray for our tithes and offering. Sige, taas natin ang ating kamay sa ating tithes and offering. Yes, Lord, Father, in the name of Jesus. Patuloy, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Father God, sa aming buhay. Lord, patuloy din kami nagpapasalamat dahil patuloy niyo pa rin kami pinagpapala, Father God. Pinupunan mo lahat ng aming mga pangangailangan. And Lord, as we give our tithes and offering sa araw na to, Lord, remind us na hindi lang ito tungkol sa pera, Panginoon, but it's about giving with a generous heart, Father God. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging blessing sa iba, Panginoon. Tulad nga na sinabi mo sa iyong salita, Lord, na in Proverbs chapter 11 verse 25, Lord, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed, Father. Lord, bless these offerings. Use them, Father God, for your work and for the people, Panginoon, na gustong maka-experience na yung pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin itinataas lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, manatili tayong nakatayo. Tayo po ay sama-samang lumapit sa presensya ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. We adore you. We love you, O Jesus. We thank you for everything, O God, na patuloy, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, Lord. Salamat sa paghahari mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa pangunguna mo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa katapatan. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na kasama namin, Panginoon, sa hapong ito. Lord, we believe, O God, that your Spirit, O God, ay siyang patuloy na kikilos. Gagalaw, Panginoon, sa hapong ito. Samahan mo ang bawat isa sa amin. I-lead mo po kami, O God, in Psalm chapter 23, Lord. I-lead mo kami, Panginoon. Lord, in the right pasture, Panginoon. Lord, we're in, O God, in your presence, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy po namin, Lord, ibinabalik ang lahat ng papuri na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, lahat tayo ay makakaupo na. Isang magandang gabi po o isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. Thank you, Lord. Even sa lahat po ng mga viewers namin, isang pinagpalang hapon po sa lahat. Amen. Sige po, tayo ay darako na po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. No, ito po ay aking pinamagatang make the most of your life. Paano nyo sasabihin sa Tagalog yan? Amen. Yes, ang pinakamainam, higit sa lahat. Amen. Nagawin daw ang pinakamabuti, higit sa lahat, no, ng ating buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi naaayon sa sarili nating kalooban. Nandyan po ba tayo? How do you make the most of your life? Sa atin, kapag
sinabi yan, tinanong tayo in our own opinion or in our own idea, maybe, no, ito yung ating mga kasagutan. It simply means doing all the things you want to do. Amen. Kung sarili mong idea o opinion, no, labas muna si Lord dito. It's personal. Amen. Siguro masasabi natin na it simply means doing all the things you want to do and feeling good about your life. Amen. Sino ba naman dito sa atin yung ayaw na may buhay na maganda? Amen. May mga pangarap na natutupad. Amen. Lahat tayo, no? Merong mga ganitong gusto o mapangyari sa buhay natin. No? Go out and live in the way you want to live it. Tama po ba? Think less and do more. Sabi dito, be demanding. Set big goals, learn from your mistake, slow down, be present, embrace your uniqueness, and be kind. This is the kind of life that we want to be. Tama ba? Katulad nung sinabi ko kanina, pag tinanong tayo ano yung gusto na buhay na meron tayo, na wag muna natin isama si Lord. So itong mga na-mention kong ito, madalas ito yung ating gusto sa buhay. Tama po ba? Nandyan po ba tayo? At ang sabi dito, no, na but sometimes, no, the other was manifest. Sa lahat ng mga na-mention dito sa ating nabanggit, no, may mga pagkakataon sa mga buhay natin na ang mga gusto nating gawin sa ating mga buhay ay napangyayari at natutupad. Pero may mga pagkakataon naman din na ang mga bagay na gusto natin ay hindi napapangyari. Nandyan po ba tayo? In James chapter 4:14, ESV, yet you do not know what your life will like tomorrow. You are just before, appears for a little while, and then vanish away. Sa Tagalog, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Ang buhay ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. During the life of Jesus here on earth, He cared for the poor. Usapan na po natin ngayon, nung ang ating Panginoong Jesus ay narito po sa kalupaan, makikita po natin, no, yung kanyang buhay ay talaga pong nagamit, no? Nagamit mightily. Because ang sabi dito, makikita po natin yan kung paano niya, no, tinulungan ang mahihirap, kung paano siya nagpagaling ng may sakit. Sa Luke chapter 17:13-19, He never turned away a little children. Matthew chapter 19:13, no? Sa Matthew 19:13, His love is endless and available to all of us. Jesus taught we must forgive. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Amen? He presents how to live and to know His kingdom. Even as He died on the cross, Jesus forgave the people who killed Him. Ito ang buhay ng Panginoon nung nandito siya. Kaya nga masasabi natin, He gave her life, no? Yung pinakamainam na buhay na para sa atin ay inihandog ng Panginoon, no, sa bawat isa. Kaya nga, ang gusto ni Lord ngayon na usapan na kay Lord na tayo, so eto din ang gusto ni Lord sa atin. Na mabuhay doon sa pinakamainam o higit, no, na nararapat, no, according doon sa plano niya at hindi doon sa plano natin. Nandyan po ba tayo? In Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang buhay natin, katulad ng teksto natin, ay parang usok. Sino na po nakakita ng usok? Di ba, sa ano na lang, pag yung kanin kumukulo, at kapag binuksan mo yung takip ng kaldero, biglang bubukas, no? Mag-evaporate, no, yung usok. At wala mang 1 minute, no, makikita natin diyan na yung usok na yon nawawala.
Nandyan ba tayo? Even our life. Sabi dito, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Amen? Nakatulad ng buhay natin, no? Sabi dito ay ito ay agad nawawala. Amen? Kaya nga ang gusto ng Panginoon, live the life in the fullest. Amen? Yung buhay natin, gawin natin, no? Yung gusto ng Lord at hindi yung kalooban natin. Nandyan ba tayo? At naniniwala ako na ang bawat isa sa atin, no? Ang sinabi ng Jeremiah 29 verse 11, the Lord knows the plan. No, na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, even no, yung buhok natin, alam niya yung bilang, no? At makikita natin diyan, no, declares that to prosper. Amen. Not to harm us. Amen ba? In Ephesians, sabi dito, as a believers, we make the most of our life by focusing our affections towards God. Following the leading of the Holy Spirit every day. Sabihin natin, leading by the Holy Spirit every day. Amen. Sino po dito yung nakareceive na kay Lord? Sino dito yung nakareceive ng gift of salvation? Pwede bang makita ko yung mga kamay ninyo? Amen. If we receive the gift of salvation, meaning the Holy Spirit is already there. Amen ba? And we are, no, yung discernment ng banal na spirito sa atin ay yun yung ating sinusundan. Kaya nga ang sabi dito, ang plano ng Diyos sa atin ay maganda. Subalit ito ay hindi nagiging maganda dahil nga doon sa kalooban na ginagawa natin in our own will. Kaya yung plano ng Diyos, parang sinasabi na, sabi ni Pastor, maganda daw ang plano ron, pero ang buhay ko hindi naman maganda. Ang tanong, are you live? Nabubuhay ka ba doon sa naaayon sa gusto ng Panginoon o naaayon sa gusto lang natin? Kaya ang buhay natin ay hindi natin na-enjoy because tayo po mismo ay lumalabas doon sa panuntunan na gusto ng Panginoon para sa atin. Nandyan ba tayo? Sabi dito, as a believers, we make the most of our lives by focusing our affection toward God, following the leading of the Holy Spirit every day. Sabihin natin, every day. And renewing our mind with God's Word. Sino po dito yung nagbabasa ng salita ng Diyos? So, ibig sabihin, kung tayo po ay nag-aaral ng salita na we have a devotion to God, we are in the presence of God. Amen? We discern everything kung ano yung sinasabi ni Lord sa atin. Amen ba? Whatever we focus our attention and affection toward become the biggest thing in our mind. Naniniwala po ba tayo doon? Kapag yung buhay natin o yung ginagawa natin ay nakafocus lang doon sa attention or affection na gusto natin, amen, hindi natin makikita yung bagay na gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Why? Because ang isipan natin ay nakapokus dun sa desire and affection na gusto natin. Dito ako masaya, dito ako nag-e-enjoy. Ba't ang tanong, yung bang ginagawa natin na ine-enjoy natin, gusto ba ni Lord yun? Tapos kapag merong nangyari na hindi maganda sa buhay natin, sinisisi natin si Lord. Pero ang totoo, ang may gawa nun, sabihin natin, taas ang kamay natin, tayo. Amen. Katulad nung, kung nanonood tayo sa social media, yung mga estudyante, sabi isang buwan na pinagplanuhan. Kasi may chat na lumabas. No po? Kaya nga ang sabi ng survey, no po, ang pagdidisiplina ay nagmumula hindi sa eskwelahan, sa tahanan. Amen ba? Hindi po natin pwede na iasa sa eskwelahan, amen, yung dapat nating ituro sa ating mga anak. Amen ba? Nandyan ba tayo? Kaya mga kabataan na nandito, kung meron man, no, paulit-ulit, na talagang nire-remind tayo ng mga mahal natin sa buhay, sabihin natin, pakinggan natin ito. Kaya nga sabi, di ba, sabi ng nanay ko noon, papunta ko, papauli na ako. Di ba, pag napapagalitan tayo, sinasabi ng nanay natin, ay nako, Nori, papunta ka, papauli na ako. Bakit nasasabi ng lola niya? Kasi doon sa experience ng buhay niya, lola na nga siya eh.
Isipin mo, 67 years of her life. Ang dami nang dumaan sa buhay niya. Kaya nasasabi niya yon. Papunta ako, papauli na ako. Isipan niya pa, inisip ko na. Nandiyan pa tayo. Amen. Kaya nga, ito yung kaya nga, di ba, sabi ko nga, naalala ko nun si Pastor Nobo. Nung nandito siya sa, nag-college si Pastor Jing, alam niya yung uwi ni Pastor, ito sample lang. Alam niya kung anong oras uwi si Pastor Jing, 7 o'clock. Kapag mga 7:10, kasi 7 o'clock, kailangan mga 7, kasi magtatanong siya, yung tawag niya kay Pastor Jing, hindi Jing JJ. Sabi niya, JJ, sabi niya, nandito na siya. Sabi ko, oo, naliligo lang. Kapag pumasok na ng 7:20, 7:30, at wala pang kainan na nangyayari, magtatanong siya. Alam mo ano sabi niya sa akin? Maraming pagkakataon ang sabi niya, na kapag ang isang tao ay nasa labas, hindi mo kontrolado yung pwedeng mangyari. Kaya nga yung mga magulang natin sinasabi, kailangan ganitong oras. Meron tayong curfew. Di ba? Kailangan ganitong oras, nasa bahay ka na. Hindi paghihigpit yun, kundi ito ay isang way to discipline us. Why? Because lalo na sa mundong ginagalawan natin ngayon. Isipin mo, no? 14 to 15 years old. Akala ko nga senior high kasi sabi ko parang natanda yung no? Ang sabi pa dun sa balita, kaya daw ginawa yung kasi binubuli daw siya dahil doon sa kupit. Alam mo yon? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Kaya nga, di ba, nandyan yung mga parents natin, nandyan yung mga mahal natin sa buhay para paalalahanan tayo. Sabi nga ni Pastor Robo, ang safe, no? Yun nga, nasa bahay ka na, hindi ka pa. Paano pa kung nasa labas ka? Nandyan ba tayo? Sabi dito, in Ephesians chapter 5, 15 to 16, look carefully, then how you walk, not as unwise, but as a wise, making the best use of the time because the days are evil. Kaya't mag-ingat kayo kung papaano kayong namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Lahat ng mga matatalino dito na anak ng Diyos magsabi ng praise God, ako yon. Amen. Why you are wise man? Because you are sensitive. Sensitibo ka doon sa pangungusap ng banal na spirito because you are nare-renew yung kaisipan mo sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng devotion mo araw-araw sa Panginoon. Di ako galit, nagpapaliwanag lang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig. Ngayon, biblically speaking, nandyan ba tayo? Bakit ito yung ina-address ng mga Efeso sulat ni Pablo? Dahil alam ni Pablo, no, kung ano yung mundo na ginagalawan natin. Kung ating Panginoon nakagawa na siya ng mabuti pero ipinako pa rin siya sa krus. Nandyan ba tayo? Gumawa na siya ng kababalaghan. Ang sabi ng Bible, pinagaling ang may sakit, pinagaling ang mga pipe. Nakapagsalita ang mga pipe, nakarinig ang mga bingi, nakakita ang mga bulag. Ano pa yung ginawa niya? Nagpakain siya. Pero sinabi pa rin ng mundo, Jesus. Nandyan ba tayo? Ito ay isang paalala ni Pablo sa bawat isa sa atin. No? And if you are, no? Na tayo talaga ay nandoon yung discernment, nandoon yung pakikinig ng salita ng Diyos.
We follow what the Bible says. We follow kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nandyan ba tayo? Paul is calling for believers to pay close attention to their daily conduct and lifestyle. Christians are encouraged to make decisions guided by spiritual discernment. Lahat ng mga believers dito magsabi ng praise God, ako yon. Ito yung sinasabi ni Paul. Ina-address niya sa lahat ng mga believers. Ibig sabihin ng mga believers, lahat ng mga nanampalataya, tinanggap ang Panginoon bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Ang sabi niya, you need to pay close. You need to pay attention daily. How to conduct our behavior and our lifestyle every day. Christians are encouraged to make decisions guided by the spiritual discernment. Now, two practical ways in dito sa Ephesians chapter 5, 15 to 16. Number 1, intentionally. Every action and choice should be weighed against biblical principles rather than going along the flow of the crowd. Ano ibig sabihin ng intentionally? Yung alam mo na itong bagay na to na gagawin mo ay hindi makakaganda sa'yo pero ginagawa mo pa rin. Intentionally. Para paulit-ulit. Alam mo naman na mapapagalitan ka doon sa gagawin mo pero inuulit mo pa rin. Nandyan ba tayo? Nagfo-flow ka lang. Nagfo-flow ka lang doon sa gusto mong gawin. Nandyan ba tayo? It's an action. Ang sabi dito ay isang action or choice. Sabihin mo, action or choice na pinipili natin araw-araw. Nandyan ba tayo? At nalilihis doon sa mga prinsipyo in a biblical principles na gustong gawin o i-address ng Panginoon sa atin. Kaya ito ay malinaw na sinasabi ni Apostle Paul. Ina-address niya sa atin that you need to pay attention. Amen. Your behavior, your conduct. Amen. Sino dito yung gusto na maraming maidala kay Lord? Nakuha ka niya. Amen. At sinasabi natin, Lord, use me for your glory. Ama, gamitin mo ang buhay ko para sa iyong ikararangal. Amen. Paano mapaparangalan si Jesus sa buhay natin kung hindi nakikita si Jesus sa atin? Ano yung dapat natin gawin? We need to apply what we read, what we heard, and what we see. Amen? Nandyan ba tayo? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Alam nyo, itong message na to, ginawa ko to sa cell group ko nung ako'y nag-aaral ng leadership training 20 years ago. Andun pa yung teaching na to. 20 years ago, in-upgrade ko lang siya. Pero yung title niya, siya. Pero in-upgrade ko lang siya. Kaya ano tawag doon? Na-master ko siya. No? We need to pay attention. Sabi natin, pay attention. Amen. Number 2, stewardship. Stewardship sa oras natin. Hindi lang sa pera tayo pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Tandaan nyo yan. Ang stewardship, malawak yan in general. Our ministry, our time, no? Sa lahat ng mga gustong ipagawa ng Panginoon, involved, sa ating mga ginagawa, hindi lang sa pera, na tayo ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, kapag pinagkatiwalaan ka ng maliit, pagkakatiwalaan ka ng malaki. Kaya nga 'di ba, sa atin dito sa church, kahit nakikita natin na mas nauna ka pa sa kanya, pero makikita natin doon na ang bilis ng promotion niya. Boy, because of this. Amen.
Stewardship 10, because time is limited, is a limited and valuable resource, it should not be wasted on trivial pursuit, but invested in what holds eternal significance. Amen ba? So mahalaga, no? Kung papaano natin ingatan, kung papaano yung pagkakatiwala sa atin yung oras. Amen? Ako kasi nasanay ako sa ang tawag doon sa, lahat sa akin, ewan ko lang, siguro si ma'am, lahat, ang tawag doon. Oo. Siguro nasanay din ako, kaya siguro yung mga anak ko, ganun sila. Nasanay, na-practice namin yung ganun. Kaya nga kapag meron akong kasama sa bahay, parang gusto ko din ganun sila. Siguro wala namang masama, no? Yung, alam mo yon, yung, kunwari, mag-church ako, 8 o'clock. 8 o'clock ng umaga. Sample ko lang po to. 8 o'clock, 5 o'clock in the morning. Siyempre, devotion. And then, titingnan ko yung preaching ko. Pagdating po ng 5:30, 6 o'clock, bababa na ako. Ang gusto ko bago ako aalis ng bahay, yung bahay namin malinis. Para pagdating ko, pahinga na lang ako. Alam mo yon, iniiwasan ko yung, for example, pagod ka galing sa church. Tapos pag-uwi mo, kalat ka rin. Tapos may bataking church, muryong ka rin. Alam mo yon? Why? Kaya, ang ginagawa ko, para hindi mangyari yon, kukontrahan ko na eh. Maayos lahat. Pagdating namin sa bahay, makatasnongan din bitismi. Nakapahinga na lang kami. Bakit? Kasi maayos na. Alam mo yon, meron akong timetable. Alam ko kung anong oras ako gagawin nito, ganito, ganyan. So wala namang masama kung yung oras na i-spend natin, lagyan natin ng tawag to, ng magandang sistema ba? Amen. Hindi lang sa kaperahan dapat may sistema. Amen. Nandyan ba tayo? Kasi ang stewardship, general, ang tinutukoy dyan. Nandyan ba tayo? Example, pupunta ka ng church, dakuan may baleyo, tapos putang kahuli mo, diba? Mapagod ka na sa church. Hallelujah. Ngayon, para ma-avoid yun, gawin mo na bago ka umalis ng bahay. Nakukuha ba natin? Because time is limited. At ito ay mahalaga. Meron kang oras sa pagsi-cellphone? Meron kang oras na makipag-jamming? Jamming, it means hindi lang sa barkada. Jamming sa mga kasama mo sa bahay. Ako kasi pag nasa bahay kami, hindi ako alam mo, in a small way, hindi mo alam nakakapag-create ka ng magandang samahan. Nandyan ba tayo? And sabi dito, no, it should not be wasted. No, yung mga oras natin na ginugugol. May oras kang mag-cellphone, may oras kang nagbabasa ka ng Bible, may oras kang nanonood, merong oras kang nakikipagbarkada, merong kang oras naglaro. Lahat yan ay valuable. Mahalaga po yan. Nandyan ba tayo? Two practical ways, Ephesians chapter 5:16, ayun yung dalawa, intentionally, at yung pangalawa, stewardship. Now, how to make the most of your life in a biblical principles? Number 1, meron akong 3 puntos. Number 1, yield. Yield, it means surrender in God's power. Yield in the Bible is used to describe the act of producing or giving, whether it be fruits or crops or results from one action. In Galatians chapter 6 verse 9,
King James Version, and let us not be weary in a doing well, for in due season we shall reap if we faint not. Lahat ng ating ginagawa, mabuti man yan o maganda man yan, sa takdang panahon, ang sabi ng Galatians, ikaw ay aani. Now, ang tanong, ano yung mga itinatanim natin? Amen? Ano ba yung ating mga ginagawa? No? At ang sabi dito, in due season, lahat yan. Maganda man yan, o pangit yan, in due season, sa ayaw mo't sa gusto, babalik lahat sa'yo yan kung ano man yung naitanim mo. Amen? So, nasa sa atin yan. Kung mas marami yung natatanim natin ng maganda, mas marami ba yung natataniman natin na hindi maganda? Ano sabi ng Galatians, in due season, you shall reap. Amen? Lahat po yan ay ahanihin natin. Kaya nga po ang sabi dito, no, dinidescribe ng ating unang puntos to surrender not in our own effort, but surrendering to God's power. Lahat ng bagay na gagawin natin, lahat ng bagay na tatahakin natin, no, ang sabi ng salita ng Panginoon yung ating teksto, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Amen? Tingnan mo yon, pumasok sa eskwelahan, dahil no? At ang sabi parang yung mga storya, pero meron naman storya na parang hindi naman kasi tingnan. Alam mo yun, di ba minsan ganun eh, pag sa isang, di ba, sa isang pag sobrang close, kaya nga na, pero lagyan mo ng boundary. Pastor Nobo, lagi niya sinasabi, set the boundaries. Amen? Pwede ka makipag-close. At potang may close na ka. Ang dami ko na po kasing nakitang ganyan eh. Sobrang close. Kulang na mo. Bala may honey bunch ampoy guy. Ne? Kulang na may pagsubungan lang. O putang, hay putang may pagkasawaan. Pero nung mag-set kang boundary, balo mo nitang hangganan nung hanggakano ka rin. Amen? Amen ba? Walang masamang makipagkaibigan, walang masamang kumain ng marami. Pero naman, kung alam mo yung makakalala sa sakit mo, pigilan mo eh. Amen ba? Kung balo mo yung to, although naman yaman niya, mag-set kang boundaries na angga ka mong metong adwa. Kasi sa bahay, pag isa lang, o isa o dalawa. Alam mo yung mga set boundary, alam masama itang mag-set kang bound. Alam mo kung hanggang saan ka lang. Huwag kang lalampas doon sa boundaries na yan. Nandyan po ba tayo? At ang sabi dito, kapag yan, no, na mismo ang Biblia po ay tinuturo about do sa yield, no, sabi dito ay dinidescribe niya. At makikita po natin yan, no, talagang mag-produce po yan. No? Kung ano yung pinoproduce yan, base lang po yan kung ano yung itatanim mo eh. Di ba? Di ba? Pag nagtanim ka ng santol, aani ka ba ng kamatsiles? Hindi. Aani ka ng santol. Di ba? Ibig sabihin, kung nagtanim ka ng pagmamahal, aani ka ng pagmamahal. Kung magtatanim ka ng galit o puot, yun din yung haanihin mo. Nandyan po ba tayo? Number 1, yield, surrender in God's power. Number 2, obedience. Obedience in Hebrew word is shema. In the Old Testament means more than the blind rule following. Obey actually means to hear or to listen. O, tiho, bubulan.
Di ba pag nag-obey tayo, ito yung sabi na sabi niya sa Hebrew word, it means shema. It means to hear or to listen. Kaya nga po, di ba, pag nabasa tayo ng salita ng Diyos, laging, di ba, minsan may sinasabi na, it remind us, di ba? Nire-remind tayo ng salita ng Panginoon, di ba? Paalala ng salita ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, pag nag-obey ka, ibig sabihin, natututo kang makinig. Amen ba? Alam mo yon yung, parang ganito, tinatawag yung pangalan mo. Tapos parang wala ang naririnig. Di ba? Pero sa isang tawag lang, tinawag lang yung pangalan ko. Yes! Di ba? With smile. Yung tumawag sa pangalan mo, pati siya masaya. Pero nakailang tawag ka na, tapos hindi pa rin sumasab. There's something. It's either na naka-headset ka, kaya hindi ka nakakarinig. Or, tawa si Jim. Nakukuha po ba natin? No? Hebrew word is shema. It means to hear or to listen. Obey in Greek word, sabi dito, hypoko means to listen under, submit to authority. Kaya nga, di ba, sabi ni Pastor Jing, kayong mga anak, di ba, lagi niyang sinasabi ito, kayong mga nanay, kapag ang mga anak nyo ay naka-under pa sa inyo, huwag yung hayaan na sila ang masunod. Amen. Tulad ni Nanyang Silagitang anak na. Di ba, kilatina nga yan? Tapos sabihan na ang mana, ako, magsilbi, buri, kaya sa akin ako. Siguro di ba? Pag nag-obey ka, sabi ng Greek word, no? Sa Old Testament, it means you need to submit. Pag dito sa ating bansa, may mga batas at pag ikaw ay hindi nagpa-submit, so saan ka mapupunta? Kunwari, magja-drive ka. Pastor, magja-drive ako ng BMW, tapos wala ka lisensyo. No? Tapos, magja-drive ka, ang age mo 15 years old. O, nilabag mo na yung batas doon. So, you need to submit. Amen? Even sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Matutuhan na tayong makinig. Pag tayo po, no, ay talagang marunong makinig, lalawak, no? Lalawak yung kaalaman natin. Kasi you know what? No, talagang ang tawag doon na simple. Diyasa kang makiramdam. Kareng aliw mo kang makatuwa, nungali kang Lord. Patya sinabi ng Lord na keni ka mo. Patya sinabi ng Lord, keta ko. No? May pipilit itang kaya, sabi may pipilit itang kaya ka. Nung nanitang buri ng Lord, diyang gawan tamo. Tayo pipilit itang ena buring Lord. Kasi, mi pahamak ka ken. Diba? Wala pa akong nakitang tao na marunong makinig na napahamak. Maya pa. Meron akong nakitang tao na hindi sumunod na napahamak. Nandyan ba tayo? Now, ang sabi dito, 3 keys of obedience. Nakapasa ko po yan sa obedience. Number 1, rooted in love. O sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Rooted in love. No, sabi dito, yung parang ugat ng may pagmamahal. Ibig sabihin yan, parang kahit anong mangyari, mahihirapan nilang putulin yung pagmamahal na yan. If you love me, John chapter 14:15, ESV, if you love me, you will keep my commandments. Obedience is the ultimate proof of a believer love for God. Sino po dito yung nagmamahal sa Panginoon? O sabihin mo ngayon sa katabi mo, we are rooted in love. Amen? At ang sabi dito, as a believers, no, kailangan ito po yung makita sa atin.
No, pag sinabing Kristiyano ka, so, pag sinabing nanutunging relihiyon mo, ano yung sasagot mo? Wala po kaming religion. O anong meron ka? It's a relationship. Born again po. Nain po rin nasabihan ng born again. Na ipanganak pong muli. Uno ka rin kami ipanganak muli. Di ba? Simple lang yan. Para alam nyo. Di ba? Pag merong nagtanong sa inyo, ano ibig sabihin ng born again? Na ipanganak pong muli. Saan? O sabi yung physical. May pakruya kaya. Di ba? In spirit. Nandyan ba tayo? Para meron lang tayong idea. Rooted in love. Sabi dito, obedience is the ultimate proof. Di ba? Ultimate proof of a believer na tayo po talaga ay minahal ng Diyos. Amen? Kaya, kung ano yung pagmamahal natin, so, ibinibigay natin sa iba. Alam mo yon na masalasales ako, tapos pumakang, alam mo yon Kaya ka man mamipi aldoldo. Dati. Ngayon, bisa mamipi ko. Sinong may gusto nun? Again, it's a matter of love. Amen? Nandyan po ba tayo? Na dati lang ang isipang bakal. Why? Bakit mo ginagawa yan? Because of the love of the Lord. For them. Not mine, for them. Kasi gusto mong tumulong. Amen? Kaya pag nananalangin ka sa pagpapatya, mag-pray ka, Lord, i-bless mo ko po. Bantang marakal ko pa, sopan. Kita, Lord, i-bless mo ko pa, Lord, bless mo ko pa, bantang makasaw ko pa po. Nandyan ba tayo? Rooted in love. Bakit mo ginagawa? Because of the love of the Lord. Amen? Maglalagay ka ng isang responsibilidad. Matanata na yung kaandili mo. Diba? Pero because, again and again and again, because of the love of the Lord. Kaya nagagawa mo yan dahil sa pag-ibig ni Kristo na meron ka. Kung hindi pag-ibig ni Kristo yan, pag-ibig lang nang galing sa'yo, hindi mo magagawa yan. Amen po ba? Number 2, better than sacrifice. 1 Samuel chapter 15 verse 22. Sabi dito, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Now, ang sabi dito, saan na po ako? Yan. Submissive heart over outward religious ritual. So, ibig po sabihin dito, we are rooted in love. Now, ang sabi dito, dahil doon sa pagmamahal ni Kristo, sabi doon na nagsasacrifice ka. Dahil doon sa pagmamahal na yan, sabi ko nga kanina, you need to sacrifice everything. And that love, you need to show it. Kailangan mong ipamalas, ipakita yung pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng pagtulong, sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila, sa pamamagitan ng ating pagtuturo patungkol sa salita ng Diyos. Amen. It's a sacrifice. Lalo na po ngayon tag-ulan. Masarap matulog pero kailangan kang bumangon para magturo ng salita ng Diyos. Kailangan tayong bumangon dahil meron tayong mga gawain na kailangan puntahan. Amen? Amen ba? Part ka na ng music team, part ka pa ng Sunday school. Habang ikaw dito ay umaawit, pagdating mo sa baba, ang inaawitan mo naman mga bata. Amen? After mong kumanta, may naghihintay sa mga RRF. Amen? Rooted in love, and at the same time, nandoon yung sacrifice na ginagawa natin for the sake na pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Hindi naman yung katabi mo yung minamahal mo kundi si Lord. Pangalawa lang yan.
Kung yung minamahal mo, yung katabi mo, matagal ka nang wala dyan. Amen? Why? Totoo hindi? Totoo yan. Kaya nga unang minahal natin si Lord. Kaya ngayon, kung paano yung pagmamahal mo sa Panginoon, so ngayon, tanggap mo kung ano yung meron, yung kahinaan ng kanan at kaliwa mo because of the love of the Lord. Amen? Nandyan ba tayo? Pero kung yung pagmamahal natin, no, yung pagmamahal natin lang, wala yung pagmamahal ng Diyos, hindi ka tatagal sa ministry. Hindi ka aabot ng 20 years sa pagpapastor. Amen? Hindi ka tatagal sa ministry kung walang pagmamahal ng Diyos. Nandyan po ba tayo? Sabihin natin, better than sacrifice. Submissive heart. Tayo ay nagpapasubmit kanino? Pinapasubmit natin lahat ng laman ng puso natin sa Panginoon. Lord, may nasakit ko kayong tao ngayon ni Lord. May nagdaman ko kayo. Ako ituloy. Pero sabi ng Lord, anak, tuloy me. Amen? Bilang tao, pero hindi nga yun eh. Kaya nga makikita natin yung karakter ng tao at ang karakter ng Diyos, malaking pagkakaiba. Ang tao madaling magsawa. Lalo na kapag hindi nabigay ang gusto. Pero kay Lord, hanggang pasulpok-sulpok ka mo. Hanggang masyas ka buntok. Hanggang lakwandasan eh. Sabiana pa rin Lord kaya. O yung tao, subukan mo. Nandyan ba tayo? Nakikita niyo yung pagkakaiba? Nandyan po ba tayo? So we need to submit our heart over outward religious ritual. Religious ritual, it means parang kailangan ko mag-worship leader kasi ako yung naka-assign. Kailangan kong gawin yung pagbabackup ko kasi ako yung naka-assign. Pero hindi natin namamalayan, hindi na tayo nag-e-enjoy dun sa ginagawa natin. Pero alam mo yon, kahit napagod na pagod, napagod, napagod. Amen? Totoo naman po yan. Kahit napagod na pagod, napagod ka. Pero dahil love mo si Lord, tuloy lang ang laban. Kahit nasaktan ka ng kanan mo, kaliwa mo, sa harapan mo, tuloy lang ang laban. Dahil hindi ka naman naglilingkod sa tao na yun, kundi naglilingkod tayo sa Diyos na buhay. Amen? Number 3, rejoice. Rejoice expressing a deep, profound spiritual gladness and delight rather than worldly happiness. Pag sinabing expressing a deep, nilalalim natin. Nilalalim natin yung kagalakan na meron sa Panginoon. Especially, sabi dito, profound spiritual gladness and delight rather than worldly happiness. Yun nga, yung ang tawag doon na if itong katawan na to, ang gusto ay ikaw lang mag-isa, you need to enjoy ano man yung blessing na meron ka. Ito na lang, ako na lang. Pero pag sinabi ni Lord, you need to help them, kailangan ka nila. So anong gagawin natin? Sa-sacrifice natin yan. At yung gagawin natin na yon, hindi lang basta para sa tao, kundi ginagawa mo yan para kay Lord. At kailangan malinaw sa isipan natin na lahat ng ating ginagawa ay hindi pakitang tao lang. Kundi lahat ng ginagawa natin, lalo na po yan ay may kabutihan, yan po talaga ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga po, di ba, kapag paano mo malalaman ang isang tao ay mabait? Paano mo malalaman ang isang tao? O, tiyan mo, bubulad. Di ba? Ay, ne? Sabi nga nung isang nakausap ko kaninang maga, ang pakikipagkapwa-tao ay may naidudulot ng maganda yan sa oras ng may pangangailangan ka. Dakal ka. Yun yung sinasabing marami kang kaibigan.
Kapag dumating yung sitwasyon sa senaryo ng buhay mo, dahil marunong kang makipagkapwa-tao, kasi kaya marunong kang makipagkapwa-tao kasi may takot ka sa Diyos. Kasi yun ang turo ng salita ng Panginoon. Blessing the poor. One of the highlights about giving, no? Isa sa mga pinaka-highlights ng giving is blessing the poor. Yeah. So yan, makikita natin diyan, no, na alam mo yon, na you need to show the love, no, nang may kagalakan. Yung 'di ba, yung nagbigay ka na ba na kunwari may birthday, tas mami, birthday mo na. Happy birthday na. Alam mo yon? 'Di ba? Pero 'di ba, kahit wala kang binigay, pero yung itsura mo masaya, 'di ba? Parang meron ka na rin binigay. Pero kapag may binigay ka, nag-rejoice ka pa rin, mas lalo. Alam mo yon? So kailangan bawat isa sa atin, no, lahat ng ating ginagawa, kailangan may kagalakan yan. Amen? At naniniwala ako, bawat isa sa atin ay gagamitin ng Panginoon. Basta, matuto lang tayong makinig. Lahat ng pangarap na meron tayo, kapag si Lord ang inuna natin, si Lord ang pinakinggan natin, si Lord ang finalaw natin, all things will be added unto you. Lahat ng bagay ay susunod sa iyo. Amen. Yung wise man na sinasabi ng Bible, yung may takot sa Diyos. Yung matatalino sinasabi ng Bible, alam mo kung sino sila? Yung may takot sa Diyos. Sino yon? Kayo yon. Nandyan po ba tayo? Nandyan ba tayo? So we need to express expressing a deep, profound spiritual gladness and delight rather than worldly happiness. At saka yung worldly happiness, ayan. No, yung worldly happiness, temporary lang po yan. Gayong ka lang masaya. Kapag yung mga kasama mo, di mo nakasama, nakamasaya. Pero kay Lord, hindi. Everyday, masaya ka lagi. Kasi yung pangarap mo, pangarap ni Lord para sa'yo. Sabi ng Bible, the Lord holds our future. Past, even our present, even our future. No ka rin ka pa. Rejoice in every word is sama. To exalt or be glad. Tinuro ni Pastor Jing ito. Rejoice in Greek word is kairo, to thrive or be well. Philippians chapter 4 verse 4, rejoice the Lord. Rejoice in the Lord. Again, I will say, rejoice. Psalms chapter 68 verse 3. But let the righteous be glad. Let them exalt before God. Yes, let them rejoice with gladness. Amen ba? Sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay, kapatid, we need to enjoy our time. May kanta yan. This is our time. Ano pa yan? This is our moment to live. Tama. Diba? Amen? So we need to rejoice every single moment ng buhay natin. So ang kailangan lang po natin gawin, no po, katulad nung sinabi ko kanina, we need to yield. Yung pangalawa, we need to obey the Lord. Amen? And we need to rejoice sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras ng buhay natin. Amen po ba? Ano man, kaya nga sabi ng Matthew chapter 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matutuhan natin yakapin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Hindi lang yung gusto natin. No po. Naalala ko po noon, merong isang, siguro hindi ko na lang po babanggitin yung dito po ako magtatapos. Para lang po makuha natin yung about sa sacrifice. Meron pong 6 na magkakapatid, 7 magkakapatid. Ngayon po, iniwan sila nung tatay nila, no po. At nung time po na yon, maliliit po sila, no po. Now po ang nangyari, yung pong 7 magkakapatid na yon, o 6 yata yon, nagkahiwa-hiwalay po. So meaning po, nagkahiwa-hiwalay,
tumira po sila sa iba't ibang kapatid ng nanay nila. Yung pong bunso, nakasama yung pangalawa, tapos po, lahat po sila ay kinuha ng mga kapatid ng nanay nila. Why? Bakit po ginawa yon? Kasi po, dahil nung time na yon, hindi po kayang buhayin ng magulang itong 6 na anak na to. So, ang ginawa po nila, no po, kailangan gawin ng nanay nila itong sitwasyon na to para nga mabuhay po itong mga anak niya na to. Alam niyo po, nung pong dumating yung pagkakataon na talagang itong magkakapatid na to, dumating yung pagkakataon na blessed po talaga sila ni Lord. At habang po sila ay, malalaki na po sila, at habang po sila ay nagpe-fellowship kasi itong magkakapatid na to, naging Kristiyano po lahat sila. Ang ganda po, ano? Naging Christian po sila. No po, ang unang naging Christian po ay yung pang-apat na kapatid, no po. Opo, pang-apat na kapatid, yun po yung unang na-born again sa kanila. Alam niyo yun, di po ba broken family? Broken family po sila. Alam mo yun? Tapos po nagkahiwa-hiwalay. Tapos nung sila po ay nakakilala sa Panginoon, alam yung moment po na nagkahiwa-hiwalay sila. Tapos po nung sila ay naborn again na po sila, yung moment na sila ay nagkahiwa-hiwalay, alam niyo po yun, napakaganda po nung naging relasyon nila nung sila po ay nakakilala sa Panginoon. Habang sila ay nag-uusap-usap po, ang sabi po nung isang kapatid, Baluyo, nung kay Chang ako, sabi niya, inalila ako. Sabi po, inalila ako, sabi niya, utos ka rin. Tapos yung isa naman, sabi niya, ako naman, nakukuha na ako ng kanin ba ako? Alam niyo yun? So, sabi nung panganay, alam niyo, sabi niya, kung yun lahat ng bagay na nangyari sa atin, plano ng Diyos. Plano ng Panginoon. Pero ngayon, sabi niya, nakikita natin yung blessing ni Lord. Ang unang-unang pagpapala na ibinigay ni Lord sa atin, sabi niya, tayo ay naging Kristiyano. Yung pinagmulan po, yung buhay nila ay hindi naging maganda. Pero po nung nakilala nila ang Panginoon, doon na po nila na-enjoy yung moment, no po, nung panahon na sila ay iwahiwalay. Alam mo yon, yung pangalawang panganay, bit-bit yung bunso. Tapos, maglinis siya. Kasi kailangan lang magsipag. Kasi... Diba? Bakit ko sinasabi to? May mga pagkakataon sa buhay natin, we are blessed. Tayo ay mapalad. Why? Because meron tayong magulang. No? Meron tayong magulang na babae, meron tayong ate, kuya, na nag-aalaga sa atin, na sumusuporta sa atin. How about, yung mga tao, na nakakaranas ng ganito? No? Bawat isa sa atin nandito, kapag meron tayong buhay na maganda, na binless tayo, you need to treasure that moment. You need, pasalamatan mo itong mga tao na to. Dahil hindi ka nailagay doon sa buhay na yung mga kumupkup sa'yo ay hindi mga Kristiyano. Nakukuha niyo po kung ano yung gusto kong sabihin. No, it's involved our sacrifices. No? May mga pagkakataon sa buhay natin na itanong natin, make the most of your life. No, ano ba yung buhay na gusto natin? No, na naranasan natin? At kung ano ba naman yung gusto ng Panginoon? No, na buhay na gusto niya rin para sa atin. At naniniwala ako, bawat isa sa atin, katulad sinasabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper and not to harm you. Plans to give you hope and future. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Amen ba? Conclusion. Make the most of our life. It centers on accepting Jesus as a Savior, a loving God, relying on the Holy Spirit every day, relying on the Holy Spirit no matter what, and aligning your life with God's will. Amen po ba? Lahat po tayo ay tumayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your name, O God. We worship your name.
Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for the life, O God, that you have given to us, O God. Salamat, Panginoon. Making the most, Lord, na buhay, Panginoon, na kaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord. It means you are the center. You are the center of our life. A savior of our life. Hallelujah. A loving God. And relying on the power of the Holy Spirit na nasa sa amin. And aligning, O God, on your will, O Jesus. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa buhay na kaloob mo sa bawat isa sa amin. May mga pagkakataon, Panginoon, may mga gusto kami sa buhay. May mga pagkakataon, Panginoon, we ask, Lord, sa mga plano po namin, sa mga goal po namin, sa mga dreams po namin, Panginoon, we ask, O God, sa mga bagay, Lord. But sometimes, Lord, hindi po ito napapangyayari, O God. But still, O Jesus, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat pa rin as a believers, O God. Kami, Panginoon, ay nagpapasakop, nagpapatianod, Panginoon, sa magandang layunin mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, sa Jeremiah chapter 29, verse 11, Panginoon. May magandang plano ka, may magandang layunin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang kailangan lamang po namin gawin, Panginoon, we need to yield, O God, to you, O Jesus, rooted in love, O God. We need, O God, to obey kung ano man, Panginoon, ang sinasabi mo, Panginoon, na command sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. At Lord, sa aming pag-obey, Panginoon, Lord, matutuhan po namin makinig. We need to listen carefully, O God, sa lahat, Panginoon, Lord, ng mga instruction na pinapagawa mo sa bawat isa sa amin, Lord. And lastly, Lord, at habang kami, Panginoon, ay nag-yield, nag-obey, kami po, Panginoon, ay nagre-rejoice. Rejoicing in the presence of God, it means, Lord Jesus, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. May mga pagkakataon lang, Panginoon, kami nasasaktan, Panginoon. May mga pagkakataon man, Panginoon, kami nadi-discouraged, but still, oh Jesus, tinuturuan mo pa rin kami, Panginoon, kung paano magmahal, paano magpatawad ng kapwa namin, Panginoon. Dahil na rin, Panginoon, Lord, sa katuruan, Panginoon, na aming natututuhan araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong mga salita. Lord Jesus, I declare and decree right now, God, the love of the Father, Lord God, ay patuloy na mag-increase, mag-dive deeply, Lord, in our soul, O God. In our soul, in our mind, O God, in our heart, O God. Matutuhan po namin, Panginoon, na magpasakop, isurrender, Panginoon, under your power, Lord Jesus. In the name of Jesus, right now, God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. I declare and decree right now, favor of God, the provision of the Lord, the love of the Father, be moved in the lives of your people, O God. Maraming salamat, Ama. Patuloy po namin, Lord Jesus, ibinabalik ngayon ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ng may pagsambat, pagluwalhati at pasasalamat sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Isang mapagpalang gabing muli, church. You are all blessed. Across far sea